Number 6, a recipe for custard requires 4 eggs for every 8 cups of flour. The baker has 32 cups of flour, and so the baker will need blank eggs. A recipe for custard requires 4 eggs for every 8 cups of flour. The baker has 32 cups of flour, and so the baker will need blank eggs. Nandito na naman ako, crush ko kasi itong lecture na to. Talaga, Sir Dave, ah. Focus ikaw sa math, hindi kay Teacher Kat. Ikaw talaga. Yan. Salamat po sa mga magagandang salita. Okay? But I'm just here to help you, no? So, sana ay natutulungan ko kayo. And sorry, no, I know it's a holiday. Baka yung iba nasa holiday, ano pa. Pero maganda nga yan, medyo gabi, no? At nakakapag-solve kayo sana. Yan, D, lumabas po nung March. Yes. Yung mga binibigay ko sa inyo ay mga bagay-bagay na lumabas na ng mga past, ano na. Siyempre, hindi lang tayo magbibigay ng hindi masyadong lumalabas. Okay? Sige, thank you po sa mga sumasagot at nagbibigay ng sagot. So medyo madali ito, no? Kung baker kayo or kung magulang kayo, nanay kayo, nagluluto kayo or anything na nag-record na pagluluto, medyo kaya nyo itong isipin, no? Kung hindi naman kayo nasa cooking field, nasa math field kayo, pwede naman. Okay, so sabi, 4 na itlog, 8 cups, no? So 4 na eggs, equal, bawat 8 cups or 8 flour. 8 cups ng flour. Ngayon, ilan ang ginamit niya? Gumamit siya ng 32 na cups ng flour. Okay, again, maraming pwedeng gawin dito. Tinatawag natin itong direct proportion. Okay, direct. Bakit? Kasi kung tumaas, di ba, yung flour mo from 8 naging 32, tumaas siya. Anong mangyayari sa eggs mo? O onti ba yung eggs mo o dadami? Dapat dumami, di ba? Kasi para mag-even out. Ibig sabihin lang, malaking cake yung gagawin mo. So, ang gagawin mo is tataas din itong number of eggs mo. So, pag ganyan, direct proportion. So, maraming ways on how to solve this. Pwedeng madali lang ganito, no? So, yung 8 naging 32. So, anong ginawa mo? 32 divided by 8, nag-times 4 ka. Correct? Yung 8, parang nag-times 4. Ibig sabihin, lumaki yung cake mo 4 times or 4 na cake siguro ang gagawin mo. Something like that. Sorry, hindi pala cake, custard pala. Okay? So, ibig sabihin, times 4 din itong sa taas. 4 times 4 is 16. Therefore, letter D. Another way, kung ayaw mong ganyan, ayaw mong tingnan siya ng ganyan, pwede kang 4 over 8 equals blank or x over 32. Pwedeng cross-multiply, di ba? So, pwedeng 4 times 32, magiging 4 times 32 equals 8 times x. Tapos divide both sides by 8. So, ganun pa rin yan. Ito magiging 4. 4 times 4 is 60. Okay, maraming ways. Again, maraming ways kung paano siya gagawin. Ang math ay maraming paraan, pero isa lang ang sagot. So, the correct answer is letter D. Okay? Clear? So, thank you. Marami ang nakakuha ng sagot. Okay, ratio and proportion lang.